Si Lara, 23 anyos, ay bagong salta sa Maynila matapos matanggap bilang empleyado sa isang kumpanya. Dahil sa kakapusan sa pera, wala siyang ibang mapupuntahan kaya tinanggap niya ang alok ng matandang Mang Rambo, dating kababata ng kanyang ama, na tumira muna sa lumang bahay nito habang nag-a-adjust sa lungsod. Tahimik ang unang linggo ni Lara sa bahay. Malinis at maaliwalas ang paligid at si Mang Rambo ay mabait at maalaga. Laging ipinaghahanda siya ng pagkain, tinatanong kung kumusta sa trabaho at minsan pa'y nagbibigay ng baon. Sa paningin ni Lara, isa lamang itong mabuting matanda na naghahanap ng kasama sa bahay para hindi mabagot sa katahimikan. Ngunit isang gabi, bandang 12:00, bigla siyang napabangon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagising. Wala namang ingay, tanging huni lang ng kuliklik sa labas. Pero habang nakapikit pa, may naramdaman siyang kakaiba. May mainit na tumampi sa balat niya. Parang palad, mabagal, maingat. Nanlamig ang mga kamay ni Lara. Nanikas ang katawan niya, hindi makagalaw. Parang gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig. Mabilis niyang hinila ang kumot, tumingin sa paligid ng madilim na silid. Wala siyang nakita. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tanging nagbigay ng anyo sa mga anino ng aparador at lamesa. May tao ba? Mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng sariling tinig. Tahimik, walang yabag, walang hinga. Umupo siya sa kama, pinakinggan ang paligid, ngunit tanging lagaslas ng hangin lang ang maririnig. Pilit niyang sinabihan ng sarili na siguro ay pagod lang siya o baka panaginip lang ang lahat. Pero hindi niya maalis sa isip ang init ng haplos na kanina pa parang nananatili sa balat niya. Kinabukasan, nagising siya ng medyo pagod pa. Pagbaba niya sa kusina, nadatnan niya si Mang Rambo, abala sa pagluluto. Ngumiti ito nang makita siya. Maaga kang nagising, Lara. Nakatulog ka ba ng maayos? Natigilan si Lara. Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan lang niya sandali ang matanda bago pilit ngumiti. Hindi po, Lolo Rambo. Siguro dahil hindi pa ako sanay sa lugar. Ngumiti rin si Mang Rambo. Sa una lang yan, masasanay ka rin dito. Tahimik dito at walang istorbo. Pero sa likod ng mga salitang iyon, hindi maipaliwanag ni Lara kung bakit biglang kinilabutan siya. At habang pinagmamasdan niya ang matandang abala sa kalan, hindi niya maiwasang maisip. Baka nga hindi lang panaginip ang nangyari kagabi. Nakaupo si Mang Rambo sa lumang upuan sa sala. May hawak na tasa ng kape habang nanonood ng balita sa maingay na lumang telebisyon. Nang makita niyang bumaba si Lara, ngumiti ito at magiliw na nag-alok. Gising ka na pala, Lara. Halika, kumain ka na muna. Tahimik na umupo si Lara sa harap ng mesa. Pinagmamasdan ng matanda sa kilid ng kanyang paningin. Kalmado ito, parang walang iniisip, parang walang anumang kakaibang nangyari. Ngunit sa loob ni Lara, hindi siya mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Yung init ng haplos na hindi niya alam kung saan nanggaling. Totoo ba yon? O baka panaginip lang? Tanong niya sa sarili habang pilit na kumakain. Pero alam niyang hindi ganon kalinaw ang isang panaginip. Pagdating ng gabi, habang nakahiga siya, hindi pa rin siya mapakali. Kahit ipilit niyang isiping imahinasyon lang ang lahat, ramdam pa rin niya sa balat ang sensasyong iyon. Mainit, mabagal, at malinaw. Tahimik ang buong bahay. Tanging huni ng kuliklik at alulong ng aso sa labas ang maririnig. Bandang 12:00, nakapikit pa rin siya pero halos gising pa rin. Unti-unti, naramdaman niyang may bigat na dumampi sa gilid ng kama. Nanikas ang katawan niya. Hinila niya ng dahan-dahan ang kumot pataas sa kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ng sariling huminga ng malalim. Maya-maya, may marahang dampi sa kanyang buhok, parang mga daliring dumudulas mula noo pababa sa pisngi. Napasinghap siya ng mahina. Panaginip pa to ulit? Bulong niya sa isip. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, sapat lang para makasilip. Sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana, nakita niya ang anyo ng isang lalaki. Nakaupo sa gilid ng kama. Ang hugis ng katawan, ang ulo,
Isang matanda. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata. Nagkunwaring tulog. Ang kamay ng lalaki ay marahang dumula sa pisngi niya, pababa sa leeg. Doon ito huminto. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong umatras. Narinig niya ang mabigat na hinga ni Mang Rambo bago ito tumayo at lumabas ng kwarto. Tahimik na tahimik. Ilang minuto pa bago siya naglakas loob na dumilat. Wala na ang anino. Ngunit ang balat sa kanyang leeg ay mainit pa rin. Parang may bakas nang nangyari. Hindi siya nakatulog buong gabi. Pagdating ng umaga, bumaba siya sa kusina at tulad ng dati, nadatnan niya si Mang Rambo roon, nakangiti habang nagtitimpla ng kape. Ang aga mo ngayon, Lara. Bati nito na parang walang nangyari. Napatingin siya sa matanda, walang maisagot. Ang totoo, hindi na siya nagdududa. Alam niyang totoo ang lahat. At sa halip na purong takot, may kung anong kakaibang init ang gumising sa kanya tuwing naaalala niya ang bawat haplos. Kinagabihan, muling hindi siya mapakali. Buong araw niyang pinilit burahin sa isip ang mga nangyari. Pero paulit-ulit itong bumabalik. Malinaw, mariin, totoo. Habang nakahiga siya, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pinikit niya ang mga mata, pilit nagpapanggap na tulog. May kutob siyang babalik si Mang Rambo. At hindi nga siya nagkamali. Bandang 12:00 ng gabi, muling bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Mahina lang ang tunog, pero malinaw sa kanyang pandinig. Ilang sandali pa, may umupo muli sa gilid ng kama. Nanlamig ang mga kamay ni Lara. Ramdam niya ang mabigat na presensya. Hindi na niya kailangang dumilat para malaman kung sino. Si Mang Rambo. At alam niyang mula sa sandaling iyon, hindi na siya sigurado kung takot ba talaga ang nararamdaman niya o iba na. Kasunod nito, muling dumampi ang magaspang ngunit mainit na palad sa braso ni Lara. Mabagal, maingat, parang sinasadya ang bawat galaw. Gumapang iyon pataas hanggang umabot sa kanyang balikat. Napakagat siya ng labi, pilit pinipigilan ang anumang tunog na gustong kumawala. Ang bawat haplos ay mabagal ngunit mariin. Tila hinuhulma ang bawat bahagi ng kanyang balat. Maya-maya, naramdaman niyang huminto ang kamay sa kanyang bewang. Saglit lang, ngunit sapat para kilabutan siya. Napasinghap siya ng bahagya, saka agad pinigil ang sariling paghinga. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi na niya alam kung takot o tukso ang nangingibabaw sa kanya. Diyos ko, bulong niya sa isip. Ano bang ginagawa ni Mang Rambo? At bakit ganito ang pakiramdam ko? Nang makasigurong wala na ang matanda, saka lamang siya naglakas loob na dumilat. Nanginginig siya, hindi lang sa kaba, kundi pati sa init na bumabalot sa kanya. Hinawakan niya ang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. At sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang nadama ni Lara. May kakaibang pagnanasang ayaw niyang tanggapin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Abala si Mang Rambo sa pag-aalaga ng mga halaman sa bakuran habang nanonood ng TV sa hapon. Tahimik din si Lara, ngunit sa loob-loob niya, hindi pa rin nawawala ang alaala ng mga haplos kagabi. Hindi na ako magpapaloko, naisip niya. Ngayong gabi, sisilipin ko talaga. Bulong niya sa sarili bago mahiga. Bago siya pumikit, isinara niya ang pinto ng silid, ngunit sinadya niyang iwang bahagyang nakaawang. Sapat para makapasok ang kahit anong anino. Huminga siya ng malalim, nagkunwaring tulog, habang pinakikiramdaman ng paligid. Mabilis ang tibok ng puso niya, bawat pintig ay parang orasan na nagbibilang ng segundo. Hanggang sa muli niyang marinig ang pamilyar na tunog, ang marahang pagbukas ng pinto. Tumulas ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Dahan-dahang pumasok ang anyo ni Mang Rambo, at kahit nakapikit, ramdam ni Lara ang bawat hakbang nito papalapit sa kanya. Ang kama ay muling lumubog sa bigat ng kanyang presensya. At sa sandaling iyon, alam ni Lara, hindi na siya sigurado kung handa pa ba siyang magpanggap na tulog. Dahan-dahang lumapit si Mang Rambo sa kama at marahang umupo sa gilid. Ramdam ni Lara ang bigat ng presensya niya, parang pinipigilan ng hangin ang bawat paghinga. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng lumang orasan
ang maririnig. Naroon lang siya, nakahiga, pikit ang mga mata pero gising ang diwa. Ramdam niya nang dumampi ang magaspang na mga daliri sa kanyang braso, pababa hanggang sa kamay. Makinis ang galaw, mabagal, tila sinusukat ang init ng kanyang balat. Hindi na niya nakayanan, bahagya niyang iminulat ang mga mata, sapat lang para makasilip. At doon niya nakita si Mang Rambo. Nakayuko ito sa kanya, nakatitig na para bang sinusuri ang bawat hinga niya. Ang mga mata ng matanda'y seryoso, puno ng kung anong damdaming hindi niya mabasa, halong pagpipigil at pananabik. Muntik nang mabasag ang dibdib ni Lara sa lakas ng kabog ng puso niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak palayo ang matanda, pero nanatili siyang nakapikit. Nagkunwaring mahimbing pa rin ang tulog. Hindi niya maintindihan kung bakit. Takot ba siya? O baka dahil sa init na muling bumabalot sa kanyang katawan tuwing lumalapit ang matanda. Tiyak na siya ngayon, hindi iyon panaginip. Si Mang Rambo talaga. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng matanda. Parang may pinipigilang bugso ng damdamin. Ilang sandali pa, marahang tumayo si Mang Rambo at lumabas ng kwarto. Maingat na isinara ang pinto sa likod niya. Naiwan si Lara, pawis ang noo, malamig ang mga kamay, at nanginginig sa magkahalong takot at pagkalito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may kumikislap na tanong na ayaw niyang sagutin. Bakit sa halip na galit, may bahagi ng sarili niyang naghihintay na bumalik ito? Kinabukasan, hindi mapakali si Lara. Habang nag-aayos ng almusal sa mesa, pasulyap-sulyap siya kay Mang Rambo, naabala sa pag-inom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Tila walang anumang bakas ng hiya o kaba sa mukha ng matanda. Kalmado, parang walang nangyari. O baka magaling lang siyang magtago? Naisip ni Lara. Hindi niya alam kung paano kikilos. Dapat ba siyang umalis? O magpanggap na parang walang kakaibang naganap? Pero sa tuwing may isip niya ang mga gabing iyon, may kung anong init at kilig na pilit sumisingit sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Natatakot ako, pero bakit parang hinahanap ko rin? Lumabas siya sa likod bahay para magpahangin. Subalit kahit anong pilit niyang itaboy sa isip, patuloy lang bumabalik ang alaala ng mga haplos at ang init ng labi ni Mang Rambo. Pagsapit ng gabi, mas lalo siyang nabalot ng kaba. Maaga siyang humiga, ngunit imbes na antok, halo-halong takot at pananabik ang pumuno sa kanyang katawan. Pilit niyang pinakalma ang sarili, pero sa bawat kislot ng hangin at kaluskos ng mga dahon sa labas, bumibilis ang tibok ng puso niya. At tulad nga ng dati, hating gabi, isang marahang tunog ng pintong bumukas. Mga yapak na mabagal, maingat, hanggang sa maramdaman niyang may umupong muli sa gilid ng kama. Nanigas si Lara, pikit ang mga mata ngunit gising ang isip. Ramdam niya ang presensya ng matanda. Ramdam niya ang mabigat nitong paghinga. At nang muling dumampi ang palad ni Mang Rambo, hindi na lang takot ang naramdaman niya. Sa bawat haplos, may kuryenteng dumadaloy sa kanyang balat. Diyos ko, bulong niya sa loob ng isip, bakit parang ayokong pigilan? Narinig niyang huminga ng malalim si Mang Rambo, tila pinipigilan ng sarili. Maya-maya, dahan-dahan nitong hinawi ang kumot na nakabalot sa kanya. Isang saglit lang, bago itinampi ng matanda ang labi sa kanyang balikat isang mabilis. Mainit na halik, at saka ito umatras. Napapitlag si Lara. Gusto niyang kumilos, tumilat, magsalita, ngunit nanatili siyang nakapikit. Pilit na pinapakalma ang magkasalungat na damdamin sa loob niya. Ang kanyang dibdib ay mabilis, ang pagtaas baba, at sa halip na takot lang, may apoy na kumikilos sa kaibuturan niya. Ilang sandali pa, tumayo si Mang Rambo at lumabas ng kwarto. Naiwan si Lara, pawis na pawis, nanlalambot, at parang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Hinawakan niya ang kanyang balikat, mainit pa rin, parang nakatatak ang halik na iyon. At sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang laman ng kanyang isip. May pagnanasang ayaw niyang aminin.
Isang bahagi sa kanya ang naghihintay muli sa bawat hating gabi. Kinabukasan, pinilit niyang maging normal. Tahimik siyang nag-almusal, habang si Mang Rambo naman ay kalmado pa rin, tahimik na umiinom ng kape at nagbabasa ng dyaryo na parang walang anumang nangyari. Ngunit sa bawat sulyap ni Lara sa kanya, bumabalik ang mga gabing iyon, ang mga haplos, ang hinga, ang init ng labi. Simula ngayon, magbabantay na ako, bulong niya sa sarili. Nang tanghali, abala si Mang Rambo sa pag-ayos ng mga paso sa hardin. Samantala, kunwaring naglalaba si Lara. Pero sa totoo lang, palihim niya itong binabantayan. At sa bawat tingin niya sa matanda, ramdam niya ang kakaibang tensyon na unti-unting bumabalot sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang puno ng tukso. Pinagmamasdan ni Lara ang bawat kilos ni Mang Rambo habang ito'y abala sa likod bahay. Ang paraan ng pagyuko ng matanda, ang pawis na tumutulo sa noo, at ang bigat ng katawan nitong tila hindi napapagod kahit hinihingal. Lahat iyon ay hindi niya maiwasang titigan. Paminsan-minsan, napapansin niyang pasulyap-sulyap din ito sa kanya. Hindi diretsong tingin, kundi yung parang nagmamasid mula sa gilid ng mata. Doon siya kinilabutan, pero sa halip na takot lang, may kakaibang init na gumapang sa kanya. Pagsapit ng hapon, nakahiga si Lara sa sala, nanonood ng TV. Dumaan si Mang Rambo at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik lang ito, pero ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. "Lara?" Mahinang tawag nito. Napatingin siya. "Po?" Ngumiti lang ang matanda, saka umiling. "Wala, may naalala lang ako." Pero sa loob-loob ni Lara, alam niyang hindi iyon basta alaala lang. May tinatago si Mang Rambo at siya mismo ang nakakasaksi ng pagbabago sa mga kilos nito. Pagdating ng gabi, bago matulog, mahigpit niyang isinara ang pinto. Nilagyan pa niya ng upuan sa likod para hindi madaling mabuksan. Humiga siya, pilit pinakalma ang sarili. Ngunit habang nakapikit, paulit-ulit lang na gumugulo sa isip niya ang isang tanong. Kapag bumalik siya mamaya, haharapin ko na ba? O hahayaan ko ulit? Tahimik ang gabi, tanging tunog ng orasan at huni ng kuliklik ang maririnig. Ngunit sa gitna ng dilim, bigla niyang narinig ang mabigat na yabag sa pasilyo. Mabagal, maingat, at papalapit. Mabilis ang tibok ng puso niya. Lalong humigpit ang kapit niya sa kumot. Narinig niyang bumukas ang pinto sa silid ni Mang Rambo at pagkatapos ay mga yapak na dahan-dahang tumigil sa harap ng kanyang kwarto. Gumalaw ang seradura at unti-unting gunalaw ang pinto ni Lara. Hindi ito agad bumukas dahil nakasandal ang upuan, pero maya-maya ay may banayad na nagtulak mula sa labas. Gumalaw ang upuan, mahina pero sapat para maramdaman niya. Kinabahan siya, ngunit sa halip na magtago, tumibay ang loob niya. Hindi na ako magpapanggap, sabi niya sa isip. Ngayong gabi, haharapin ko na siya. Tumayo siya mula sa kama, maingat na tinanggal ang upuang nakasandal. At sa sandaling bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Mang Rambo. Nakatayo ito sa pasilyo, suot ang lumang sando, pawisan, at nakatitig sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Mahina, ngunit matatag niyang tanong. Sandali itong natigilan, halatang nagulat. Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Hindi ka ba natatakot matulog mag-isa? Naalala ko kasi dati. Takot ka sa dilim, di ba? Alam ni Lara na palusot lang iyon. Ngunit, pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi na ako bata, Mang Rambo. Kaya ko na. Tahimik ang sumunod na sandali. Tinitigan siya ng matanda, tila sinusukat kung gaano kalakas ang loob niya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng pasilyo, nakita ni Lara ang pawis sa noo nito at ang mahigpit na pagkakakuyom ng panga. Kung ganun, mahina ngunit buo ang boses ni Mang Rambo. Hindi mo na kailangan ng magbabantay. Wika ng matanda sabay, lapit ng isang hakbang. Napalunok si Lara. Umatras siya ng bahagya, pero hindi tumalikod. Ramdam niya ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Sa isang iglap, pareho nilang alam,
Hindi na simpleng pagkukunwari ang namamagitan sa kanila. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Lara ang kaba at init na sabay na umuspong. Hindi siya makagalaw, nakapako lang sa kinatatayuan. Ramdam niya ang presensya ng matanda, ang amoy ng pawis at sabon. Ang init ng hininga nito habang lumalapit pa. Lara, bulong ni Mang Rambo. Mababa ang tinig, may halong panginginig. At sa sandaling iyon, alam niyang isang maling hakbang lang ang pagitan ng takot at tukso. Pasensya ka na, Lara. Mahina ang tinig ni Mang Rambo, halos pabulong. Kung napapansin mong iba ako nitong mga gabi, hindi ko na alam kung paano ko pipigilan. Napalunok si Lara. Iwas ang tingin, hindi makapagsalita. Tahimik ang pagitan nila. Tanging hampas ng hangin sa labas ang maririnig. Ngunit bago pa siya makagalaw, marahang hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Mainit ang palad nito. Magaspang, mabigat, ngunit sa simpleng haplos na iyon, parang nanghina ang buong katawan niya. Hindi ko na kayang itago, dagdag ni Mang Rambo. Halos paos na. Napapikit si Lara, pinipilit pigilan ang sarili. Gusto niyang umurong, gusto niyang itulak ito palayo. Pero sa halip, nanatili siyang nakatayo roon, habang ang kamay ng matanda ay dahan-dahang dumudulas mula sa kanyang braso, pababa sa kamay. Lara, mahinang sabi ni Rambo, kung ayaw mo, sabihin mo. Huwag kang matakot. Nanginginig ang labi ni Lara. Mali po to. Halos pabulong niyang sagot, pero hindi niya na ituloy. Sa halip, humigpit ang hawak ng matanda. Bahagya siyang hinila palapit. At ngayon, halos maglapat na ang kanilang mga mukha. Ramdam niya ang init ng hininga nito at ang mga matang puno ng damdamin at pagnanasa. Hindi niya alam kung lalayo o hahayaan. Pero sa sandaling iyon, malinaw sa kanya, ang distansyang dati pinanghahawakan niya, tuluyan ng nabasag. Tahimik ang buong bahay. Wala ni isang kaluskos. Nakatayo si Lara sa loob ng kanyang silid. Kaharap ang matanda. Pareho silang walang salita. Pero ramdam ang bigat ng tensyon at mga lihim na damdaming matagal nang ikinukubli. Marahang hinawakan ni Mang Rambo ang kanyang kamay. Mainit, nanginginig, at puno ng bigat. Hindi iyan basta hawak lang. May lambing, may pagnanasa, may paghingi ng pag-unawa. Napatingin si Lara sa kanilang magkahawak na kamay, bago unti-unting tumingin sa mga mata ng matanda. Lara, mahina nitong wika, halos pabulong. Gabi-gabil ko nang pinipigil to. Hindi ko na kaya. Nanuyo ang lalamunan ni Lara. Gusto niyang magsalita, pero nalunok ng mabilis na tibok ng kanyang dibdib ang lahat ng salita. Ang isip niya ay nagsasabing mali ito. Ngunit ang katawan niya ay hindi umaatras. Hinila siya ni Mang Rambo palapit, hindi marahas, kundi mabagal. Parang humihingi ng pahintulot. Pasandal si Lara sa gilid ng kama, habang nakatingin pa rin sa kanya ang matanda. Kung ayaw mo, ititigil ko. Bulong nito, diretso sa kanyang mga mata. Humigpit ang kapit ni Lara sa laylayan ng suot niyang duster. Pilit tinatakpan ang nanginginig niyang labi. Bakit? Ako? Mahina niyang tanong. Dahil sa'yo ko lang naramdaman ulit na may halaga pa ako. Nabuhay pa ako. Sagot ng matanda, puno ng pighati at pagnanasa. Dahan-dahan siyang lumapit. Unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Parang pinipigilan ng oras ang bawat sekundo. Hanggang sa maramdaman ni Lara ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Nagmulat siya, nag-aalangan. Ngunit sa halip na lumayo, napapikit siya. At sa sandaling iyon, hinayaan niyang dumampi ang labi ni Mang Rambo sa gilid ng kanyang pisngi. Banayad, nag-aatubili, ngunit puno ng damdamin. At nang hindi siya kumibo, nagpatuloy ito. Tumulas pababa ang mainit na halik ni Mang Rambo. Mabagal, maingat. Parang tinutukso ang bawat hinga ni Lara. Napasinghap siya, mahigpit ang kapit sa laylayan ng kanyang duster. Pilit pinipigilan ang sarili. Huwag, itigil natin to. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa pagitan ng mabilis na tipok ng kanyang puso. Sabihin mo lang,
Tugon ng matanda, paos ang boses, at lalayo ako. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon, dahan-dahan nang gumapang ang palad nito sa kanyang bewang. Marahan, mainit, puno ng pagpipigil na tila anumang oras ay bibigay. Nanginginig si Lara sa pagkakaupo, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang itulak si Mang Rambo. Kung bakit sa halip na lumaban, ay tila natutunaw ang pader na matagal niyang itinayo sa pagitan nila. Naririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang dibdib. Bawat hinga ay mabigat at mabagal. Nakatitig sa kanya si Mang Rambo. Diretso, malalim, at puno ng gutom na matagal na pinigilan. At sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung saan kukuha ng lakas para tumutol o kung gusto pa ba niyang gawin iyon. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang katahimikan ng paligid, ang init ng hininga ng matanda, at ang nakakabaliw na katotohanang hindi na niya maikakaila. Ang tukso, tuluyan nang nakapasok sa pagitan nilang dalawa. Lara, mahinang bulong ni Mang Rambo, halos parang pakiusap. Ang kanyang magaspang na palad ay nakalapat ngayon sa pisngi ng dalaga. Mainit, mabigat, nanginginig. Huwag mo na akong itaboy. Dagdag nito, paos ang boses, puno ng paghingi at pag-amin. Napapikit si Lara, ramdam ang bigat ng sandaling iyon. Alam niyang mali, alam niyang dapat siyang lumayo. Ngunit mas matindi ang init na unti-unting gumuguhit sa kanyang katawan. Sa halip na sumagot, pinili niyang manahimik. Hindi siya tumutol, hindi siya kumilos. Ang katahimikan niya ay tila pahintulot na hindi na kailangang bigkasin. At sa gabing iyon, tuluyan nang nabura ang hangganan na matagal nilang pinilit panatilihin. Wala nang takot, wala nang pagpipigil, tanging ang bugso ng damdamin na matagal nang pinipigilan ang naghari. Bawat haplos, bawat paghinga ay naging tugon sa mga lihim na matagal nang kinikimkim. At sa ilalim ng katahimikan ng gabi, nagtagpo ang dalawang kaluluwang parehong uhaw. Hindi lang sa init ng laman, kundi sa matagal ng hinahanap na pagdamay. Pagkatapos ng lahat, magkatabi silang nakahiga. Si Lara at si Mang Rambo. Parehong hingal, parehong tahimik. Walang salitang lumalabas. Tanging bigat ng kanilang mga dibdib ang maririnig sa pagitan ng katahimikan ng gabi. Pasensya ka na, Lara. Mahinang sambit ng matanda habang nakatitig sa kisame. Hindi ko to pinlano, pero hindi ko na rin napigilan. Tahimik lang si Lara. Dahan-dahan siyang tumagilid. Humarap sa kanya, sa kanyang mga mata ay may halong takot, pagkalito, at isang damdaming hindi na niya maikakaila. Ang init na nag-iwan ng bakas sa kanyang pagkatao. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Mang Rambo. Pinisil ito ng mahina, parang pagpapatunay na pareho silang bihag ng sandaling iyon. Alam ko po, mahina niyang sagot. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nangyari na. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang kasunduan, walang pangako. Ngunit pareho nilang alam na mula sa gabing iyon, may nagbago na. Ang bawat hating gabi ay hindi na magiging katulad ng dati. At kahit hindi nila sabihin, pareho nilang tinanggap ang kasalanan at init na pinili nilang hindi labanan.